Jubilito TV Official. Okay, so yun. What's up mga kabagis? This is Jubilito TV Official at eto na naman po muli ang isang edisyon po ng ating reaction video mga kalingap at kabagis. No? Pero bago po natin simulan, shoutout po muna natin Kuya Val Santos Matubang at Eda Vlogs at Kalingap Rab. Siyempre po sa ating mga kalingap netizens at kalingap subscribers, mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito nga mga kalingap at kabagis, no, huwag na po nating pahabain dahil paniguradong mahaba po yung re-reactionan natin mga kalingap at kabagis. No? So hihimayin lang natin, i-analyze yung mga bagay-bagay and at the same time, tayo po ay magbibigay ng ating personal opinion dito po sa usapin, no? Sa usaping hindi po matapos-tapos ngayon sa community po ng EDSI. To be specific po, mga kalingap at kabagis, sa mga sumusuporta po, sa mga community, sa mga fan-base group na sumusuporta po dito po sa lab team na ito, mga kalingap at kabagis, no? To give you a brief context, no, sa pag-uusapan at re-reactionan po natin ngayong araw na ito mga kalingap at kabagis, no, ay meron pong meron na naman pong isang grupo, no, mga kalingap at kabagis, ang umiingay na pinag-uusapan ngayon ng mga kasamahan po nating reactors, and at the same time po mga kalingap at kabagis ay napaakyat kahapon, no, sa interview po ng Karaba na kung saan di umano, mga kalingap at kabagis, ito pong grupong ito, no, ay binabash po ito pong si Beyonce, mga kalingap at kabagis, no. So bakit po binabash, mga kalingap at kabagis, no? Nang dahil lamang po, mga kalingap at kabagis, di umano sa isang damit na naisuot ni Beyonce ay nagbigay po sila ng kanilang ikangay, masasabi nating opinion nila doon po sa isinuot na damit ni Beyonce, mga kalingap at kabagis, no. At ito naman pong kanilang mga opinion ay hindi naman po lumabas sa social media. Ito po yung napag-usapan sa kanilang GC na kung saan unfortunately, ito po yung lagi nakakalungkot na parte, mga kalingap at kabagis, no. Unfortunately, yung pong mga pinag-uusapan sa GC ay lumabas at naisa publiko, mga kalingap at kabagis. At yun po yung ika nga ay nire-reactionan ngayon, no, ng mga kasamahan po nating mga reactors, mga kalingap at kabagis. At ika nga ay meron po kasing My Day, ito pong si Beyonce, na kung saan ay humihingi po siya, no, ng paumanhin, no, doon po sa nangyaring incident na yon, no. Actually hindi naman siya incident kasi 'di ba, ang pagsusuot po ba ng damit ay isang insidente na kung saan ay kailangan po nating ihingi ng paumanhin sa mga viewers. Kung sa tingin naman po natin, no, ay hindi naman po uh, masasabi nating kasiraan sa ating pagkatao yung pagsusuot ng damit na iyon, feeling natin ay okay naman, no? Okay naman sa ating panlasa, bakit tayo po ay ika nga ay hihingi ng paumanhin. At ito rin po yung inalmahan, no, ni Dr. Lab, mga kalingap at kabagis, dahil po di umano ay bakit kailangang humingi ng patawad ito pong si, or humingi ng paumanhin ito pong si Beyonce, no? Nang dahil lamang po sa pagsusuot na hindi po nagustuhan sa panlasa po ng mga ikangay supporters ng community na ito. Honestly speaking, mga kalingap at kabagis, no, ay talagang para sa akin po, ang pakiramdam ko po ay parang nahahati na po talaga ang mga supporters or fan base po ng EDSI, no? May mga supporters na nakapokus at nakakonsentrate na sumusuporta lamang po ngayon kay Edu, at may mga supporters din naman pong nakapokus at sumusuporta dito po kay Beyonce. At meron po yung isang klase ng supporters naman po na talagang ang sinusuportahan po yung, 'di ba, yung love team as a couple, mga kalingap at kabagis, no. So nowadays talagang ika nga yung barrier na pumapagitan po dito po sa dalawang ito ay kumakapal ng kumakapal, no. At yung fan base po or yung mga supporters ay ganun din po, no. Yung gap, no, ay lumalaki na at talagang napapansin na po natin na talagang ang suporta po ay nahahati na between Kalingap Edu at dito po kay Beyonce, mga kalingap at kabagis, no.
At lalo pa pong nag-intensify ito pong si Dr. Lab. Sabihin na nating lalo po siyang gustong magsalita. Dahil pagkatapos po, mga kalingap at kabagis, ng interview, no, ng Karaba sa isa sa mga admin ng allegedly na inaakusahang grupo ay parang hindi po yata pasok sa panlasa ng ating Dr. Lab yung mga sinabi po, and at the same time yung representative po na umakyat sa Karaba, no? Parang ang lumalabas kasi, mga kalingap at kabagis, ay ang gustong mangyari ni Dr. Lab ay yung mismong pinaka-founder ng grupo, mga kalingap at kabagis, ang dapat pinaakyat, no, doon sa Karaba kahapon at hindi po admin, no? Kumbaga parang ang lumalabas kasi ay members lang, no? Members lamang po nung kabuuang grupo ang nagsalita at hindi po yung pinaka-founder, mga kalingap at kabagis, no? Naintindihan ko naman si Dr. Lab at na gigets ko po yung gusto niyang mangyari, di ba? Kumbaga parang ang may kasalanan si Juan, bakit ang humihingi po ng kapatawaran ay ito pong si Pedro? Yun po yung simpleng logic doon, mga kalingap at kabagis, no? And at the same time ay parang ini-insist po nila nung grupong iyon na dapat din daw po ay si Dr. Lab ay humingi rin daw po ng paumanhin, no, sa mga insidente at sa mga bagay-bagay na nasabi niya dito rin po against allegedly sa grupong ito, no, mga kalingap at kabagis, no. Kaya doon sa live ni Dr. Lab kagabi ay talagang ang hirap intindihin, gawa ng hirap siyang magsalita sa kadahilan ng sabi nga po niya sa recent na video upload ni Dr. Lab ay nagpabunot po siya ng ngipin. Pero ngayon, mga kalingap at kabagis, ay masasabi nating nasagot niya ng maayos yung mga katanungan ni Dr. Lab dahil okay naman na eh. Hindi na siya hirap magsalita at naipaliwanag niya or nasabi niya yung kanyang punto de vista sa mga bagay-bagay sa pag-akyat po, no, nung admin ng grupong ito sa Karaba kagabi. At mukhang nahahalungkat na naman po yung, kumbaga parang, di ba, may issue na kasi sila eh, noon pa. Hindi naman ever since. Nung last na umakyat si Dr. Lab sa Karaba ay nagkaroon na po siya ng, sabihin na nating hindi magandang introduction sa isa sa mga host ng Karaba at parang ang nangyayari daw po ay hindi siya pabor, no, mga kalingap at kabagis, doon sa set ng mga nag-interview, no, sa Karaba, no. Kumbaga parang ang analyzation ko po dito, mga kalingap at kabagis, ay parang naging bias, no, yung pong interview na yon, no, mga kalingap at kabagis. At hindi po natin masisisi si Dr. Lab dahil nagkaroon na siya ng experience na ma-interview din sa Karaba. So, sabi nga po nila ay yung history na lamang po ang magsasalita para kay Dr. Lab, mga kalingap at kabagis. No? Well, anyhow, matagal na pong usapin yan at hindi na po natin nahalungkatin dahil opinion ni Dr. Lab yun at mayroon din naman pong paliwanag yung nakasagutan niya po na host ng Karaba, no, mga kalingap at kabagis, nung nakaraan, no. So siguro wag na po nating patagalin to at simulan na po natin yung pong reaction video, no, natin dito po sa latest na video upload ni Pres Virador. At tayo naman po ay nagpaalam sa kanya, although wala pang reply, ay gagamitin ko po yung kanyang latest na video upload kahit wala pa pong 24 hours, mga kalingap at kabagis, no? Para may ikwan po, no, makapagbigay din naman po tayo ng insight and opinion regarding po dito. Kaya without further ado, mga kalingap at kabagis, narito po, simulan na po natin reaksyonan yung pong interview ni President Virador ng Karepa dito po sa nag-iisang Dr. Lab ng Kalingap, no? Ayan. Simulan na po natin. So ayan, magandang araw mga kaibigan, mga kalingap. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel. Gagawa tayo ng reaction. Hindi reaction to. Interview kay Dr. Lab about do sa nagawang interview ng Karaba kagabi, mga kaibigan. Kasi nakita ko si Dr. Lab pagkatapos ng interview ng Karaba ay parang may hinanakit, mga kaibigan, mga kalingap. At yan
ay malalaman natin kasi nandito si Dr. Lab, mga kaibigan, mga kalingap. Interviewin natin doon sa ginawa nating pa-interview. Totally ako po yung nagpadala doon sa Caraba para magsuri yung grupo na yon. Kasi nga, para sa akin wala silang kasalanan, pero doon sa bata, kay na Tatay Beran, at saka kay na Dr. Lab, ay laki yung naging kasalanan nila. Sa akin, okay lang yun sa akin. Kaya sabi ko, doon kayo mag-sorry kasi andun lahat yung mga viewers ng Kalingap na nanonood sa inyo, andun din si Kuya Bal Santos Matubang. At saka maidagdag ko na rin mga kalingap at kabagis, no? Talagang isa sa mga purpose, no, ng Caraba po ay, 'di ba, pag-usapan, paakyatin yung mga involved dito po sa mga issue na napag-uusapan po dito sa community ng Kalingap, mga kalingap at kabagis, no? Sila po yung grupo or sila po yung institusyon na itinalaga ni Kuya Bal Santos Matubang para ayusin, no, yung mga bagay-bagay, pag-ayusin yung mga kalingap partners na nagkakaroon po ng hindi pagkakaunawaan, no, dito po sa community ng Kalingap, no. So ibig sabihin, lahat po ng ginagawa, no, ng grupong ito, mga kalingap at kabagis, ay aware si Kuya Bal Santos Matubang, and at the same time po, syempre po, may basbas ng founder ng Kalingap, no. Kung ano man yung mga topic na kanilang pinag-uusapan, kung sino man yung mga pinapaakyat nila, no, sa kanilang mga interview, sa kanilang mga live, ay aware po syempre po ang founder ng Kalingap, no? Hindi naman po basta-basta gagawa ng mga interview yung mga yan na hindi po ipinapaalam sa founder po ng Kalingap, no? Kaya wag po nating isipin na ang Caraba po ay ay gumagawa lamang ng mga usapin para meron po silang may content sa kanilang mga channel, pero kumbaga, talagang itinatakel po nila yung mga relevant issue sa Kalingap na kailangan pong ayusin. Dahil unang-una sa lahat, yun po yung mandato ni Kuya Bal Santos Matubang sa kanila. Sana po malinaw po yun, mga Kalingap at kabagis, no? Sila po yung na-assign na grupo para mag-analyze, mag-imbestiga, and at the same time, kung meron pong dapat ayusin, no, mapagbate, ika nga, ng mga Kalingap partners, supporters, and ika nga ay sabihin na nating mga sponsors, ay sila po yung na-institutionalize na grupo para po gawin yung mga bagay na iyon. Okay, so pagpatuloy natin. Pagkatapos nga noon, nag-live si Dr. Lab at may sinasabi, hindi ko maintindihan, ngungo yata si Dr. Lab doon sa kanyang live, mga kaibigan. So tara, interview natin si Dr. Lab. Doc, magandang araw. Mas maganda ka pa sa araw. Hindi, may ano lang kasi ako, kasi pagkatapos ng live ng Caraba, ay parang may hinanakit ka sa Caraba, bakit in-interview? Oh yes, nakita ko kasi bakit ini-interview yung isang grupo na ganyan. Parang kiniklaim mo na sila ay legit na talaga magiging ano. Ang hindi ko nagustuhan doon, interviewin mo yung mga tao ng babas kay Beyonce. Hindi, pinagsusuri ko kasi yun. Hindi, kahit ipagpasuri mo pa yan. Ang aking pananaw doon, dapat Oops, may ads. Dali lang po. Okay, let's continue. isban lang. Kahit na ilang 10 suri pa ang gagawin niya dyan, wala din yan. Baser na sila eh. Okay, so hindi sang-ayon si Dr. Lab sa pag-akyat ng grupong ito, mga kalingap at kabagis, sa Caraba kagabi, sa kadahilanan daw po, mga kalingap at kabagis, na basher daw po talaga sila. Yun po yung paniniwala at opinion ni Dr. Lab sa grupong ito, dahil hindi po natin alam kung ano po yung mga pinangahawakang ebidensya ni Dr. Lab kung bakit siya po ay nakapag summarize ng ganitong statement, dahil 'di ba, nilabel na ni Dr. Lab na although ito pong grupong ito ay masasabi nating sumusuporta din po sa EDSI, pero sabi nga po ni Dr. Lab ay basher na nga daw po sila sa simula't sa pool pa lang, mga kalingap at kabagis, no? At hindi po siya agree na pinaakyat yon dahil ika nga, mga kalingap at kabagis, ay parang walang ika ngang pupuntahan yung interview na yon, dahil kagaya nga po na sinabi ko kanina in the first place,
allegedly ay basher na daw po ito, no? Ng lab team na ito, mga kalingap at kabagis. Yun po yung paniniwala ni Dr. Lab na okay, we understand, opinion niya yan, at may kadahilanan din naman po si Virador kung bakit niya nga po pinaakyat, no? Dahil unang-una ay para ayusin po at humingi ng paumanhin sa pamilya Batalero, kay Tatay Biran, kay Nanay Hansel at kay Beyonce sa mga natuklasan na napag-uusapan po doon po sa GC nila. No? Okay, pagpatuloy natin. So anong ibig sabihin mo? Tanggalin yung grupong yun? Or? Tanggalin ang grupo. Ay, hindi ko man sinasabi, nasa kanila yun, sila may karapatan doon. Pero ang inaano ko, once na naging basher ka, magiging basher ka na forever. Sa bagay. Kan po yan, talagang kasabihan po yan sa social media, once a basher is always a basher, mga kalingap at kabagis. Pero may mga exemption po yan, mga kalingap at kabagis, no? Yan pong ikangang kataga na meron sa social media, no? To give you an example, mga kalingap at kabagis, Federico Santos, di ba? Dati basher ng kalingap yan. At it turns out, mga kalingap at kabagis, na isa na siya ngayon sa mga defender ng kalingap. So, parang I will disagree dito po sa sinabi ni Dr. Lab na once a basher is always a basher, no? Dahil may exemption, hindi naman po lahat. Kagaya nga po na sinabi ko kanina, Federico Santos, number 1 na basher dati ng kalingap. Pero ngayon, isa sa mga ikangay patuloy at nagpupunyagi pa rin pong defender ng kalingap sa mga anti-kalingap. So, may exemption, no? Hindi po natin pwedeng i-generalize yung katagang once a basher is always a basher. Okay, pagpatuloy natin. Di ba? Eh, katulad, Tapos, ikaw pala nagpaakyat, galit na galit ako, pinaakyat mo pala doon, ikaw pala. siyempre, kaya ako pinakyat doon kasi gusto nilang magsuri kay Tatay Biran. Magsuri sila ni Tatay Biran sa pamamagitan ng interview sa Karaba. Oo. Nakita ko yung interview sa Karaba para naging one-sided yung iba. Yun. Okay, ito na. Parang dito nararamdaman ko, mga kalingap at kabagis, na hindi siya sang-ayon doon sa mga siguro set of questions ng mga hosts ng Karaba, at at the same time, kahit hindi niya pinangalanan ay, di ba, may talaga siya. May isang host siya na talagang hindi niya bet na mag-conduct ng interview na yon, mga kalingap at kabagis. No? Well, di na natin maaalis kay Dr. Lab yan, di ba? Dahil kagaya nga po ng sinabi ko kanina, may history na po sila nung host na yon ng Karaba, mga kalingap at kabagis. At masasabi natin na may masasabi at may masasabi si Dr. Lab sa usapin na ito, lalong-lalo na pag nakikita niya na yung nag-i-interview ay yung dating nag-interview sa kanya na unfortunately ay meron po silang history, no? Sa regarding sa mga klase ng interview na ito, mga kalingap at kabagis, no? So, kumbaga, predetermine na ang utak ni Dr. Lab pag ang nag-interview po ay yung pong isang miyembro po ng host or yung isa pong miyembro ng Karaba na iyon, no? Mga kalingap at kabagis. Okay, pagpatuloy natin. Yun ang side mo. Sabi ko, kasi nga, nag-live din ako, kahit ngumu ako kagabi, hirap na hirap ako magsalita. Bakit mo ka pala kay galit? Napamunot ako 2 ngipin. Isang wisdom, at saka isang dustwind, damwis. Yung isang wisdom, yung isa damwis. Sige, Kasi sige na. sinibabaw mo yung isa. Sagutin mo na yung tanong ko. Sige na. Ano yung sa tanong mo? Sabi ko nga sa'yo, ano yung opinion mo at ba't mo nasabi na mayroon yung mga one-sided doon sa naging interview? Ang ibig din sabihin, may mga nag-i-interview dyan na hindi diretsuhan, mga parang sisi, naging sisi, di ba? Kapwa babae yan. So may mga interview sila doon na parang pabor doon sa kanila. Yung tingin mo, binibi ng Karaba, yung... Parang iba doon. Baka yung iba doon. Kasi hindi mo nakakaya ng lahat ng interview. Kasi nag-live na.
Ang kwan lang, mga kalingap at kabagis, no? Ang suggestion ko lang dito, no? Para sabihin nating hindi ma-label na bias yung mga host ng Karaba, no? Mga kalingap at kabagis, no? Simplihan na lang po natin. Kung ayaw ni Dr. Love doon sa mga host na nag-interview or nag-conduct ng interview doon sa pinaakyat nila, no? Ay para sa akin po dapat pinalitan na lang ni Presbyrador ng another set of interviewers dahil may mga miyembro din naman po ng grupo ng Karaba na siguro po may i-consider naman ni Dr. Love na hindi bias, no? Kasi para lumalabas dito talagang ang aking opinion dito ay hindi sinasang-ayunan ni Dr. Love yung set of individuals na nag-interview, no? Dito po sa host kagabi, no? Mga kalingap at kabagis, no? Dapat ang ginawa ni President Virador, total madadawit ang pangalan ng Dr. Love sa usapin na ito ay ando naman si Kuya Noli, no? Dapat si Kuya Noli na lang ang nag-initiate, no, nung interview na yon, mga kalingap at kabagis, para masasabi natin na mapulpil man lang, ma-indulge man lang itong si Dr. Love na masasabi natin na, di ba, hindi one-sided yung mga nag-interview. Although, naman po, no, regardless naman po at masasabi naman po natin na yung mga nag-interview, mga kalingap at kabagis, ay they done their 100% professionalism in regards po sa pag-i-interview, mga kalingap at kabagis, no? Yun po yung aking analysis, yun po yung aking paniniwala. At wala naman pong lumalabas na mga bias na katanungan at pagsang-ayon sa mga nag-interview na ito at they're doing only their jobs. Ika nga, mga kalingap at kabagis, no? Ganyan naman po ang kagaya ng sinabi ko kanina. Ganyan naman po ang talagang ginagawa nila. They analyze, they investigate, and they summarize kung ano po yung kanilang napag-uusapan during that live, mga kalingap at kabagis. Pero unfortunately, kagaya ng sinabi ko ulit, mga kalingap at kabagis, ay si Dr. Love ay predetermined na siya, no, sa mga host na ito, mga kalingap at kabagis, no. At ika nga ay siguro kahit ano pang gawing paliwanag ng mga host ay mahirap kumbinsihin ang isang Dr. Love sa kanilang mga paliwanag dahil ika nga ay sa simula pa lang ay ang feeling ng isang Dr. Love sa mga host na ito ay kumbaga kagaya na sinabi ko kanina, bias, no? Yun na po yung pakiramdam ni Dr. Love, kaya mahirap nang makonvince ang isang Dr. Love sa mga pag-aanalisa na ginagawa ng mga host na ito. Kaya nga po sinabi ko, mga kalingap at kabagis, na kung ganun din lang naman po ang usapan, ay dapat iba na lang ang nag-interview, no, dito po sa pinaakyat nila kahapon. Ito yung suggestion lamang po, no. Dapat si Kuya Noli na lang at si President Virador ang umakyat dun sa live na yon at in-interview yung pong admin ng grupo na ito. Na? Okay, pagpatuloy natin. Rin ako at kinukontra ko. Bakit hindi ko alam na ikaw nagpakyat. Ako nagpakyat doon ako. Bakit ka ako pinakyat sa mga ito at hindi na lang nagdiritsa doon sa pamilya? Ako ang nagbisto sa kanila. Doon sa live ko sila maghingi ng tawad at magsuri doon sa pamilya. Sino bang nagbisto sa kanila? Ikaw. Ako. Ako nagbisto sa kanila. Dapat unang-una ang maghingi ng sorry yung founder. Hindi ba founder yung umakyat kagabi? Admin lang yun eh. Admin lang. Sino ba talaga yung dyan? Ang alam ko, sino yung founder? Dapat tinanong ng Karaba kung sino yung founder. Hindi ka dapat nag-interview doon sa mababang member. Admin lang yun eh. Isa sa naghahawak lang yun. Pero meron namumuno sa kanila. Yun dapat ang humingi ng sorry. Hindi ko rin Ang pinakapangit doon, ganito. Insulto yun eh. Yung si Beyonce umakyat at humingi ng sorry. Totoo. Insulto yun. Napakalaki insulto doon sa kanila yun. Bakit si Beyonce pa kung hihingi ng sorry? Kahit sino, hindi papayag sa ganun. Na-interview ko yung nanay ni Beyonce. Nakita daw niya na
Habang nag-sorry si Biancy, parang natutunan din. Natutunan ba yun? Umiyak talaga. Ah, Ako alam ko ang mga istorya ni Beyonce. Minsan napunta yan sa bahay, umiyak na. Papunta na yan. Ang hingay nito. Tigas pa naman ang tinapay mo. lahat na lang tinapay, pati inanuan mo. Ang hingay. Hindi. Kasi ganito. Ah, Si Beyonce minsan, pumupunta talaga sa bahay ng maaga yan. ah. Anong gagawin? Iiyak lang doon sa sala. Dok, dito lang muna ako. Bakit? Sige, diyan ka lang. Makikita mo, umiyak, magturuan. Kasi ayaw niya makita ng kanyang ina. Yung kanyang Ads. في رمضان Time purse. May ads. Dalawa. Paldo na naman si Birador nito. Okay, let's continue. kalagayan. Totoo na. Dahil naawa siya sa nanay niya. Actually, agree ako doon, mga kalingap at kabagis, sa sinabi ni Dr. Lab sa pagkakataong ito. No? Dapat, wala namang kwan eh. Wala namang dapat ihingi ng paumanhin itong si Beyonce, no? Nang dahil lamang sa hindi nagustuhan ng mga supporters na ito yung damit na sinuot niya, no? 'Di ba? Kayo po ba pag kayo nagsusuot ng damit ay pinapakialaman ba kayo ng ibang tao sa sinusuot ninyong damit? Yun yung gusto ng bata eh, 'di ba? Walang basagan ng trip. Yun, ganun lang kasimple yun, mga kalingap at kabagis, no? Walang basagan ng trip. Gustong isuot ng bata yung damit at hindi naman po ika ngay nakakababa ng pagkatao yung damit na yon, no? Para sa akin hindi big deal yun, mga kalingap at kabagis, as long na nagagawa or ika ngay naisasakatuparan yung purpose ng damit na yon, no? Ano po ba ang purpose ng damit, 'di ba? Para takpan ang ating katawan. O kung nagagawa ng damit na yon yung purpose niya, eh para sa akin po walang problema, no? I-bash nyo si Beyonce, no? Kung yung sinuot niyang damit ay talagang ano yun tawag nito? Inappropriate, 'di ba? Na halos sabihin nating makita na yung hindi dapat makita. Doon nyo i-bash. Pero nagagawa pa rin naman ng damit yung purpose niya eh, 'di ba? Eh bakit hindi niyo binabash? At bakit siya hihingi ng kapatawaran sa inyo? 'Di ba? Para sa akin, sablay doon, 'di ba? Na si Beyonce hihingi ng paumanhin sa pagsuot na 'yon. Dapat hindi niya minayde 'yun, 'di ba? Kasi parang lumalaki lang yung ulo ng mga tao pag nakikita nila na, oh, 'di ba? Napasunod natin si Beyonce, humingi siya ng paumanhin. Which is dapat hindi in the first place. Kaya na sinabi ko, walang basagan ng trip, 'di ba? Trip ni Beyonce isuot yung damit na 'yun, eh bakit ba? 'Di ba? Okay. Patuloy natin. Yan ang totoo. Kaya doon sa mga nanghingi ng suri, hindi kayo dapat maghingi ng suri doon sa karaba. Walang alam yung karaba sa nangyari. Kumbaga ang karaba ay tagapagbalita lang nila. Hindi, ang ibig sabihin ko, kaya yun ay pinakit ko doon kasi sabi ko, mag-sorry kayo. Ikon ko lang, i-correct ko lang uli. Talagang, ito, malingap at kabagis, no? Based from my analyzation, hindi talaga believe ang isang Dr. Lab, no? Sa karaba. Bakit ka po nasabi, malingap at kabagis? Talagang sa simula pa lang ng interview hanggang dito po sa part na ito, ay talagang, hindi niya bet, no? Hindi niya talaga bet ang karaba. Yun po yung analyzation ko po dito, mga kalingap at kabagis. Dahil nga, ayan, nabanggit niya na naman, na ang karaba daw po ay tagapagbalita lamang. Okay, nandun na tayo. Isa yan sa mga objectives ng karaba, no? Pero may another kwan pa yan eh. May mga iba pang mandato yan na ikangay ibinigay na task ni Kuya Bal Santos Matubang. Which is pag-ayusin yung mga individual na nagkakaroon po ng hindi pagkakaintindihan, no? Dito po sa community ng Kalingap.
At para sa akin po, mga kalingap at kabagis, kung yung mang paghingi ng tawad ng admin na yon ay sincere at mula sa puso, ay tatanggapin ko po, no? Bilang isang, kung ako po yung miyembro ng Karaba, ay tatanggapin ko po yun, mga kalingap at kabagis, no? Pero ang gusto mangyari nga ng isang Dr. Lab ay dapat yung founder, which is para sa akin po, inaagrihan ko rin, no? Dapat nandun yung admin, dapat kinumbinsin din nila yung founder na umakyat din. At dapat siya yung humingi ng paumanhin sa mga bagay-bagay na allegedly na pag-uusapan diyan po sa GC nila, mga kalingap at kabagis, no? 'Di ba? Kagaya nga po na sinabi ko kanina, dapat kung kasalanan ni Juan, si Juan ang hihingi ng kapatawaran, hindi po si Pedro, no? Dahil si Pedro po ay miyembro lamang ng grupo. 'Di ba? Ganun lang po kasimple yung logic. Pero sa akin po, mga kalingap at kabagis, no? Dapat lawakan din ni Dr. Lab yung pag-unawa niya sa ginagawa ng Karaba, no? Although sabihin nating meron po silang hindi magandang history, 'di ba? Parte po 'yan, no, ng kanilang mandato, no? Parte po ng kanilang ginagawa, yung mag-interview, mag-analyze, pag-ayusin yung mga kalingap partners na hindi po nagkakaroon ng pag-uunawaan. Diba, mga kalingap at kabagis? Okay, pagpatuloy natin. Sabi ko sa inyo, mahaba yung reaction ko ngayon eh. Kaya ito sa pamilya. Oh. Actually, sa pamamagitan ng Karaba. Oo. Ay, Oo, mali. sila. Kasi Bakit ako, inakit mo sa social media? Oh, bakit inakit mo? Ayaw nga nila, hindi sila vlogger eh. Pangalawa, ako ang nagbulgar sa kanila. Sa akin, tatanggapin ko pagsusuri nila. Pero hindi sinawaris yun. ngayon, Kasi sinawaris yun, admin lang yan. Oh. Bakit? Nagtataka ako, bakit ang nagunguna doon sa pagkahingi ng suri? Sinawaris eh. oo, sila. Hindi siya pwede doon. Kasi, Kung sino yung founding member nila sa Kalingap, sa PIMC Baratunes, siya yung dapat maghingi ng suri. Dahil siya yung may higit na nakakaalam doon sa mga grupo niya. Alam niya kung sino yung mga member niya. At kung bakit nagkagano ng kanyang comment section, dahil pinabayaan niya. Bilang founder ka, kung ikaw ay stricto sa iyong GC, sisawayan mo lahat yun. ibig sabihin, bilib pa rin ako kay, doon sa admin. Kasi, isipin mo, sinanggap niya lahat yung bashing kahapon gabi. Totoo, pero nakakawa. Oo, nakakawa. Nakakawa. Mabait man yun, sinawaris yun. Lagi sa live ko yun eh. Pero ang sabi ko nga, kung sino yung unang tao na nagbisto, Oo. kasi active yung mga pamilya nanonood sa akin. Oo, nanonood niya. Pati kagabi nanonood sila. Nanonood. Dapat doon sila humingi ng tawa at humingi ng suri. Hindi yung bata ang pahingi mo ng suri. Oo. Ay, napakalaking insulto sa mga admin at saka sa buong grupo ng PIBC. Yung gano'n na yung bata ang siya manghihingi sa Oo inyo. nga, nakita ko nga yung comment niya. Ay, grabe yun. Sorry talaga. sa Grabe insulto yun. Hindi maganda pakinggan. Kasi Okay, mga kalingap at kabagis, no? Para sa full video, ay pasyalan na lang po natin sa channel ni President Virador, mga kalingap at kabagis. So, i-summarize na po natin ito pong napag-usapan ni President Virador at ni Dr. Lab regarding sa usapin na iyon, mga kalingap at kabagis. So, ito lang yung mga nakikita nating punto dito, mga kalingap at kabagis. Siguro po para matapos na itong usapin na ito, yan, isa pang set ng interview, mga kalingap at kabagis. Isa pang set ng interview kasama yung founder ng PEBC, ng grupo na ito. At siguro kung mabibigyan ng pagkakataon, mga kalingap at kabagis, no? Kahit hindi na umakyat si Beyonce, no? Kahit isa na lang po sa mga miyembro ng pamilya, like Tatay Beran or si Nanay Hansel, paakyatin sa Karaba. At personally ay humingi po ng apology yung pong presidente, no? Gamit ang channel ng Karaba, humingi po ng paumanhin yung founder sa miyembro po or sa pamilya po, no, ng Batalero, mga kalingap at kabagis, no? At kung hindi man kakayanin, no,
Kung hindi man kakayanin, ay pwede po pag-usapan in private at i-update na lamang po yung pong mga viewers at mga supporters ng EDSI kung ano man yung napag-usapan ng Batalero family at yung involved po na grupo, which is yung PEBSI, lalong-lalo na po na ang gusto nga pong mangyari ng isang Dr. Lab ay yung mismong founder po, no, ang mag-approach at humingi ng paumanhin dito po sa pamilya na ito. Ganun na lang po yung nakikinita nating solusyon dito, mga kalingap at kabagis, no? Para siguro po ay hindi na lumala at hindi na lalong mapag-usapan sa social media, mga kalingap at kabagis, no? At one thing for sure, kung kanyan, 'di ba? Sasangayunan din naman po siguro ni Biancy yan, mga kalingap at kabagis, no? So, yun lang po ang ating reaction video for today, mga kalingap at kabagis. At kagaya po ng dati, mag-comment po kayo sa ating comment section kung ano naman po yung opinion, reaction dito po sa napag-usapan natin at nireaksyonan natin ngayong araw na ito, mga kalingap at kabagis. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe nyo na po, Jubilito TV Official. At kung nagustuhan nyo po ang ating reaction video for today, paki-like and share na rin po, mga kalingap at kabagis. So, hanggang dito na lang. Once again, this is Jubilito TV Official. Proud member po ng Team Kokos at ng Team Bios ng Kalingap. As I always say, mga kalingap and kabagis, peace, God first. God bless po. Bye!